question of a simple Filipino. Meron po bang karapatan ang House na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 like question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide. Order, please. Point of order. Ito ang Istorya Pinas. Postpone ang OVP budget hearing dahil sa paulit-ulit na sagot ni VP Sara Duterte sa mga mambabatas. Oh my God! Grabe to. Napakatindi ng mga naging sagutan sa pamamagitan ni na Congressman Benny Abante at Vice President Sara Duterte. Sa kadahilanang tinanong nitong si Congressman Benny Abante, ang pangalawang pangulo, kung sang-ayon ba ito na mayroong karapatan ang mga distrito o representatives na i-scrutinize ang mga ahensya sa Pilipinas. Ngunit sinagot lamang ni Vice President Sara kung ano ang nasa script niya. Hindi napigilang maimbiyar na si Congressman Benny Abante dahil hindi nga naman katanggap-tanggap ang mga naging sagot ni Sara. Taas noo pang mag-isa di umanong sasagot sa mga katanungan si Vice President Sara, kaya hindi na niya dinala ang mga opisyal ng Office of Vice President. Tama lang ba ang ginawa o mga sagot ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing na ginawa sa Kongreso para sa OVP budget sa 2025? O tama lang ba na tanungin ng mga mambabatas ang tungkol sa confidential fund noong nakaraang taon? Ganito na ba kagulo ang ating bansa? Pati mga nakaupo sa posisyon ay hindi sila nagkakasundo. Kaya dahil sa kontrobersyang ito, basahin natin ang komento ng mga dismayadong madlang netizen. We need to accept that we have difference of each other. Kaya po ang ganyan na gawa ni Madam Vice President Sara ay tanggapin natin ng mabago din ang mga mindset ng ating mga mamayan. Hindi po na parang lahat na lang mali ang nakikita ninyo sa wala naman kayong makita naman na talagang mali. Totoong nagmamalasakit sa bayan pa ang inyong inaatake dyan. Mas madaming problema ang bansa natin kesa kung ano man yan. Kaya dapat move on na kayo. May mga malalang problema ng bansa natin, kaya huwag nyo masyado pinapalaki ang mga isyu na ganyan. Ayaw lang talaga malaman ng taong bayan ang mga bulok sa gobyerno, kaya ganyan ang ibang ahensya. Halata talaga pinagkakaisahan ang Vice President. Siya lang ang may hearing sa budget, iba ahensya wala. Baka mas malaki pa nga budget nyo sa kanya. Pero kung makatanong kayo, gano'n na lang kayo, nasaan liquidation ng budget nyo? Dapat isapubliko nyo rin. I don't know what's unclear, but Sara has mentioned that the topic should be confined only on the subject matter of the hearing. You cannot force her to make a statement that will incriminate her. BBM ako, pero let us be fair din sa BP. Obviously, they are ganging up on her. Di rin maganda tingnan. She is not an ordinary person. She is the Vice President. Madam Vice President. Madam Chair, is it a question? I think it's directed to the House. No, I'm asking you the question, Madam Chair. I'm asking the question to the resource speaker if she believes that this House, being the representative of the people, has the right to scrutinize the budget of any agency. Right, precisely. That's why I say I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Excuse me, Madam Chair, that can only be answerable by yes or no. We, again, Chair would like to remind our guests to please be responsive to the queries of the members in the most direct manner. So please proceed, Madam Vice President. I already answered. Answer by yes or no? Chair, perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Chair, she has been answering the same answers since we started this query and this hearing. What I just want to ask, Madam Chair, is very simple. A simple answer of yes or no. Does the Madam Vice President believes that this House has all the right to scrutinize the budget
of any agency. I'm not just referring to the agency of the Vice President. I am referring to every agency of government, Madam Chair. That can only be simply answered by yes or no. I do not need to hear paulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto lang po marinig. Hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya, parang inis na siya. O gusto ko lang pong malaman. Oo, humbly speaking, naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong House na ito na binoto ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, may I request the Secretariat to put on record, cut and paste. I will forgo and I will leave my answer, my previous answer. Madam Chair, I would just like to ask, why is it very hard for her to answer yes? I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer yes when you know that the answer should be yes? Why do you have to explain? Why do you have to explain? We're simple people here. I'm not even a lawyer. You are a lawyer, Madam Chair. So, this is a simple question of a simple Filipino. Meron po bang karapatan ang House na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang tanong ko. Pwede pong sagutin ito ng yes or no. Kung yes, salamat. Kung no, edi salamat din. At least nalaman ng taong bayan. Madam Vice President. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide. Order, please. Point of order, Madam Honorable Chair. Abante, you may proceed. I do not need her to explain, please. You have been giving the same answer for hours. The same answer for hours. Alam ko naman po ang pagnanais nyo, why you answer the same for hours. Ngayon po, iba naman ang tanong ko. Ang tanong ko ito, tatanungin ko uli, Madam Chair, meron po bang karapatan bilang mga representante ng taong bayan sa bawat distrito at party list na mag-scrutinize ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Hindi po natin pinag-uusapan dito ang confidential fund. Ang pinag-uusapan po natin budget. Madam Chair, before you answer, the gentleman wishes to have a direct answer, either yes or no. Are you going to provide a direct answer? Honorable Abante? So, what is the answer? I asked whether our Madam Vice President will provide a direct answer to your query, and the answer is no. May I know why? Madam Vice President? And her answer is no as well. I don't think that would be the right answer, Ms. The question is, may I know why? And her answer is no. Would that be the right answer to the question why? Madam Vice President, you wish to comment? Madam Chair, hindi dahil hindi nyo gusto yung mga sagot ko, hindi nyo gusto yung manner ng pagsagot ko, at hindi nyo gusto ang mga sinasabi ko, hindi ibig sabihin na hindi ka sinasagot. Madam Chair, point of order. Yes, Honorable Mali po yata ang sinasabi niya, hindi nyo gusto. Hindi yung nyo. Madam Chair, wag niyong isali dito ang aking mga kasamahan dito. Ako ang nagtatanong. Sabihin mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Yun lamang ang dapat niyang sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya. Madam Chair, ganun lang. Oo. Ano po ang sagot niya? Madam Vice President, you wish to Madam Chair, there's no question. The Honorable Abante is asking for a question, for a response.
Ano po ang sagot niya? Yan ang huli po niyang sinabi. I request that the question be repeated. Honorable Abante, kindly The repeat your answer- question, not to be The answer is what? included in your time. To please repeat your last question. Ito po, ang tanong ko kanina, meron po bang naniniwala po ba ang ating Vice President na meron pong karapatan ang mga representante ng taong bayan, ng mga distrito at mga party list na scrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya. Hindi po lang ahensya niya, ng bawat ahensya ng gobyerno. Yes o no lang po ang sagot yan. Ang tanong ko po, Madam Chair, kanina ayaw niya sumagot. Ang sagot niya, ayaw niya sagutin. So ang tanong ko ito, may I know why? Ang sagot niya, no. Aba, Madam Chair, hindi po ako masyadong expert mag-English, pero palagay ko po naman, yung pong tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Madam Vice President. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. Madam Chair, It's up to you. You are Madam the Chair. presiding officer. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa Constitution yun tulad po ng Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naaayon sa Konstitusyon. Gayon din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa Konstitusyon. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba doon? Madam Vice President. Madam Chair, umikot na po tayo. Bumalik na tayo sa simula. Natapos na yon, nasagot na. Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Madam Chair, palagay ko, hindi po siya sumagot sapagkat inuulit lamang niya ang sinabi niya. O ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pag pwede ba, Madam Chair, pakiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit ma-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabing confidential fund. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tenga ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Meron pang karapatan. Naniniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya? Yun po ang tanong ko. Sagutin po niya yes or no. Ngayon, kaya niya sagutin ng yes or no, sabihin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga kulig. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na merong karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President. Salamat. Next to interpolate is Honorable Richard Gomez, who is not around. So we move to the Honorable Rixie Cardama. Thank you, Madam Chair. Good evening po, VP Sara.
Although kami po ay mga kinatawan ng taong bayan na nakakakuha ng libo-libong boto ng Pilipino, kayo po ang most voted national official sa kasaysayan ng bansang ito. Kinakakatawan po ninyo ang kagustuhan ng pinakamaraming milyong-milyong Pilipino at bilang isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines Reserve Force, ano pong masasabi nyo sa mga kaalyado ng NPA na nakapasok sa gobyerno at ginagamit ng pondo ng gobyerno para tumulong sa pagpatay sa ating mga pulis at sundalo at i-recruit ang mga kabataang Pilipino? Madam Vice President. Representative Gardema, I thank you for your question. But I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Maraming salamat po, Vice President, sa inyong paglaban sa leftist groups at sa NPA na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo na nambibiktima sa sambayang Pilipino. Yun na po. Maraming salamat po, ma'am. Next to interpolate is the Honorable Mitch Kayanui. Thank you so much, Madam Chair, and good evening to our Vice President. Actually, this representation will not interpolate since the responses of the Vice President has been the same. However, I just want to make a manifestation that if possible, if we may request that all the responses and yung mga ano po will not parang out of emotions. Yun lang po kasi when I cut here, medyo may mga ano na po may mga nag-iinit na yung mga discussions and everything. So ang hinihiling ko lamang po sana talaga is kasi may ahensya pa na nag-aantay na alam nating importante rin ang Office of the Ombudsman. Kaya po sana, kanina, kaya po ako ay nagpa-register dahil gusto ko lamang po sana na magbase tayo doon sa talagang mandato para sa atin. Ako po, nung nasa isang ahensya, tinitingnan ko po na ang pagtawag ng Kongreso para po umattend ng isang budget hearing, ito po ay ang pinakamataas na form at ito na rin po ang pinakamataas na call ng Kongreso para po sa sabi nga po, pag-scrutinize. Siguro po, alam nating lahat na ito na po yung pinaka-importante at role ng bawat inelect para dito po. Kaya nga po ang Kongreso ay ang may power of the purse dahil nga po ito po yung mandato na binigay po sa atin. However, kung tayo po ay exchange ng ating mga emotions, these are all simply allegations or ito po yung opinion lamang. Pero kung pwede po sana ay sumagot po tayo ng naaayon since ito naman po ay talagang duty natin at ito po ang ibinabalik sa atin ng ating mga bumoto rin po sa atin. So, ang pakiusap ko po sana ay wag tingnan na kumbaga parang you're the other side of the fence. Hindi po tayo rito nagkakaroon ng yung batuhan ng kung ano man. Ang inihingi po natin dito ay konkretong response ayon po sa ating responsibilidad natin ibigay sa taong bayan kung paano po natin matalinong ginasta ang buwis ng taong bayan. Salamat po. Salamat. Next is Honorable Romeo Acop. Is not here, so we move to our Deputy Majority Leader, the Honorable Janet Garin. Thank you very much, Madam Chair, and a pleasant good evening to our Honorable Vice President. Yeah, Ma'am, you have actually commendable programs, the Medical Assistance Program
educational assistance, burial assistance, magnegosyo taday. But I believe it's a nationwide coverage. So may we know how our constituents can apply for this program? Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. So Madam Chair, if the Honorable Vice President will agree, meron po ba tayong mga areas kung saan pwedeng mag-apply? Let's say if we are from the Visayas, where can our constituents apply for this kind of program, and the possibility of having the requirements to apply for such assistance? Madam Chair,